Happy Cash online lending app nag-o-offer daw ng maximum amount of 25,000 pesos at meron daw siyang 3 months to pay at fast process lang siya. Sa loob lamang ng 3 minutes ay maa-access mo na nga daw ang kanilang loan. So later, titignan natin kung totoo ba ang pinagsasabi ng app na ito. Hi everyone and welcome back to my vlog. In this video nga ay magre-review na naman tayo ng isang loan app at ito nga ay si Happy Cash. Pwede nyo itong ma-download, mapa-iOS user or Android user man kayo. Si Happy Cash po ay SEC registered, meaning siya po ay legal na loan app. Disclaimer guys, hindi po ako agent ng kahit anong online lending app. Ako po ay nagre-review ng iba't ibang lending app for you guys to decide if iti-take nyo nga yung kanilang offer, kung okay ba sa inyo yung kanilang interest, at para malaman nyo kung ano ba yung mga documents o yung mga requirements para makapag-apply sa isang online loan app. Ito nga yung kanyang itsura guys. As you can see, meron siyang 4.7 star at meron din siyang 1.6,000 na ratings. Ganun na po kadami yung user nitong app na ito dahil sa rating niya. Kasi yung iba, yung mga bagong lumalabas ng mga loan app, kadalasan loan shark yan, yung meron lamang 10 reviews or 100 and below. Be careful na lang sa mga loan shark. Kaya meron pong mga gantong review. Siguraduhin nyo nga na manood kayo para nga malaman ninyo kung legit ba or hindi. Meron lamang daw siyang monthly interest na 0.9%. Maximum amount 25,000 pesos. Remind ko lang kayo guys, maximum amount po yon. Meaning, hindi po ibig sabihin nun ay makukuha nyo agad yung 25,000 sa first loan. Mag-i-increase lamang yung mga loans na nabayad nila yung first loan nyo sa kanila. At depende po yun sa pag-e-evaluate ng kanilang mga agent. Period, 91 days to 180 days. 3 months to 6 months daw para mabayaran yung loan mo. SEC registered, paano nga ba mag-apply sa loan na ito? Sa pinaka-basic, kailangan lang natin i-register ang ating mga mobile phone number at mag-text nga po ng one-time code or one-time PIN itong si Happy Cash at ito-type nyo lang dyan. Next, we need to allow our location at dito tayo sa basic information, the purpose of loan, sa business trips, sa travel, sa medical expenses, educational level, bachelor's degree, primary, secondary, kung ano yung natapos mo, number of credit cards, province, city, complete home address, at yung personal email address. Next ay yung kanilang work information. Sa occupation, kung ano ba yung trabaho mo. Guys, kung wala kang ilalagay ng trabaho dyan, sigurado akong hindi ka nga maa-approve. Kasi, paano ka nga naman nila pahihiramin kung wala kang pambayad na loan mo? Or kung may business ka, pwede mo naman ilagay dyan. For monthly income, payroll, period, tuwing kailan ka nga nila pinapasahod, once a month, twice a month, every week, paydays, 15/30, 10/25. Next is yung 3 contact references. Kung anong relationship mo sa kanila, yung kanilang contact number, at yung contact phone. Siguraduhin nyo nga na close talaga tong mga to dahil tatawagan nila ito once na hindi ka nila matawagan. Next ay yung ating ID. Government valid ID lang po ang tinatanggap. Wala pong mga private na ID, yung mga ginagawa sa trabaho. Hindi po pwede yung mga yon. ID number, first name, middle name, and last name. Birthday, gender, and marital status. Single, married, widowed. And ipapakita na lang sa'yo yung summary ng iyong information. I-check mo lang kung tama yan. Then, click next. At meron lamang silang 2 minutes, no? Para ma-evaluate nila yung kung magkano nga yung kanilang ipapahiram sa iyo. Siguraduhin nyo lang na lagi nyo i-check yung app dahil po hindi po sila nag-notify kung magkano nga yung kanilang ipapahiram sa inyo. Guys, after 2 minutes, sorry, credit rating not approved. So, ayun, nakakalungkot lang, hindi natin na-try itong app na ito. At meron nga daw siyang 7 days ulit para makapag-try ako mag-loan. Anong tinry ko to ay May 5. Ang susunod ko daw ay May 12. Kung mapapanood mo man to ngayon, late upload lang po ito. At binalikan ko nga siya ulit ng after ng 7 days. Pero yun nga, hindi pa rin tayo na-approve. Maraming reasons guys kung bakit hindi tayo na-approve sa mga loan. Maybe because meron kang bad credit history na sister company ng app, o kaya naman meron kang overdue or OD sa ibang app, at meron kang mga multiple loans. Yun po yung mga hindi ina-allow ng bank
online lending app. Sana nakatulong tong aking pag-review. Kung nasubukan nyo na ito, just comment down below. Kung gusto nyo i-try itong app na to, sa mga hindi pa nakatry, i-try nyo at i-comment nyo sa akin kung anong nangyayari. So, yun lang guys. Thank you for watching. Always think before you click at huwag basta-basta take ng loan. So, yun lang. Be responsible na mangungutang. Yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless. Bye!